pinauwi sa kanila eh. Ayan o, ito ay pinauwi na ho. So hindi kinumpis ka. Putang inang mali. Di ba kayo marunong? Tinuro daw. Meron pang logo. Hindi kagagawan to ng GMA, kagagawan to nung gumawa ng fake news. Itinuro daw ni Senator Bong Revilla na ang mastermind ng korupsyon sa flood control project ay walang iba kung hindi si VP Sara Duterte. Tingnan mo naman ang tarantaduhan, no? Ganyan po sila kumukonek, di ba? Ganyan po sila kumunek sa kay VP Sara Duterte. Mantakin mo. Naintindihan natin? Kinukunik na kagad nila kay VP Sara Duterte itong si Senator Bong Revilla. Baka sabihin nung iba, sandali. Sinabi nyo lang yan eh. Baka naman sa inyo galing yung fake news na yan. Sandali. Ito mismo, si Palsis, sabi niya, we should not let history repeat itself. Pinakulong ni Pinoy si Bong Revilla noon sa PDAP scam, pero pinalaya ng Sandigan Bayan under Duterte. Anak ng weteng. Hindi dapat manalo si Sara Duterte dahil makakalaya yan for sure pag si Sara ang presidente. Kita nyo na? Yung pagmumukha na yan, no? Kinunek na naman kagad. Alam natin, may chismis nga na bata to ni Romualdez eh. Oh, may chismis na bata to ni Romualdez kasi hindi niya tinitira si Romualdez ever. Gago! Eto hihimayin natin sinabi niya. Una, abogado to. As a lawyer, you should respect the court. In this particular case, Sandigan Bayan is the court. Lawyer ke, you are an officer of the court. Tandaan mo yan As a lawyer, hindi mo dapat dudumihan ng pag-iisip ng mga tao pagdating sa korte. Kasi nga, officer of the court ke, lawyer ke. Pero ano ginagawa mo dyan? Para bagang sinasabi mo, inutusan ni Duterte ang Sandigan Bayan. Remember, Sandigan Bayan is very independent. Why? Even if sabihin na natin even if ang nag-a-appoint yung presidente, ganyan-ganyan, pero dumadaan yan sa matinding pagsusuri. At the same time, matatapos ang termino ng presidente, nakaupo pa rin yung Sandigan Bayan. Kasi term sila eh. Tandaan niyan, once yan ay naupo, may term na yan. Unless katulad ka ni Remulla na magaling sa bendalo, na kahit dapat sana ay bawal siyang maging ombudsman, ay naging ombudsman siya dahil sa magic ni Marcos. Pero dito, kitang-kita ninyo, kinukunik ni Palsis etong si Senator Bong Revilla under Duterte at kay Sara Duterte. Pero nakalimutan ata nitong gunggong na to. Nakalimutan ata ng gunggong na ito ang history. Bakit? Tandaan ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte ay presidente pa siya, nag-endorse siya ng mga senators. Nag-endorse din si VP Sara Duterte. Alam nyo ba doon sa in-endorse ni Pangulong Duterte, wala si Bong Revilla at wala si Jinggoy? So, hindi niya close yun. So, ano ibig sabihin nun? Simple lang. Utusan niya Sandigan Bayan na palayain si Revilla. Hindi nga niya in-endorse. Wala din tong common Commonwealth eh. Wala rin tong common sense, no? Naturingan pa ding abogado. Pangalawa, ngayon naman idinidikit kay Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Masyadong advance mag-isip tong mamang to. Ay, hindi pala mama, yung dalagang to.
So para niya sinasabi, yung Sandigan Bayan, nakokontrol talaga. Kasi mantakin mo, pag nanalo daw si Sara Duterte, makakalaya na yan si... So, sandali. Abogado ka, di ba? So you should know evidence. Alam mo dapat yan bilang ebidensya. Alam mo dapat yan. Ay, ang ginagawa mo ngayon, para baga sinasabi mo na sandali, guilty na siya. Hindi pa nga, wala pa nga hearing. Wala pa nga trial. Guilty na kagad si Senator Bong Revilla. Paano nangyari yun? Saan ka nag-aral ng eskwelahan? Sisiguraduhin kung hindi papasok dyan yung mga tao. Napakabobo mo naman kung ganyan ng pag-uunawa mo. Wala pa nga trial para mo nang sinasabing siya ay may kasalanan talaga at makakalaya yan, palalayain yan pagka si Sara Duterte ng presidente. Kaya ngayon sinasabi mo, ay dapat hindi maging presidente si Sara Duterte. So parang binababoy mo Sandigan Bayan yan. Ganun ba ibig mo sabihin? Palsis? Napaka-tarantado mo naman kung ganun yung iniisip mo. Ano ka pa naman? Official ka pa naman ng korte? Because you are a lawyer? Kaya nga makikita nyo dito mga kababayan, ang tindi ng fake news. Ang tindi ng fake news. Eto gusto nyong malaman kung gaano katindi ang fake news. Alam nyo ba sa News 5, sa News 5, para lang kasakalaman ninyo, ang kanilang thumbnail ay talaga namang malupit. Ang title nila ay, babasahin ko na lang, hindi ko nailagay. Ex-Senator Revilla, kinumpis ka ang dalang gadget at damit sa kulungan. Kinumpis ka daw. Para bagang inilusot. Remember, di ba, pagka nung kabataan natin, uso-uso yung salita, confiscate. Ibig sabihin nun, ipinupuslit mo. Ibig sabihin, halimbawa, pagka kinonfiscate yung iyong Yossi, halimbawa, may Yossi kang daladala sa school. O confiscate yan. O kaya kasi naalala ko nung panahon namin, hindi Yossi. Yung mga Game Boy. Ewan ko kung inabutan nyo pa yun. Kino-confiscate yan o kaya yung Walkman. Alam niyo yung Walkman. Ngayon ay hindi na pala AirPods. Cellphone na pala ngayon. Yung Walkman nun, pag nagwo-Walkman ka ako, confiscate yan. Ibig sabihin, inilulusot mo. Bawal, inilulusot mo ngayon. Dinala mo, nilusot mo. Yun ibig sabihin ng confisca kino-confiscate. Bakit ganun? Para bagang ang dating dito, pinupuslit ni Revilla yung cellphone at yung damit. Hindi naman totoong ganyan na nangyari. Kinumpiska ang gadgets at mga dalang damit ni dating Senador Bong Revilla sa Quezon City Jail Facility. Pinagsuot na rin ng dilaw na t-shirt gaya ng ibang inmates si Senator Bong. Live mula sa Payatas, Quezon City, nasa front line ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta naman ang unang gabi sa selda ng dating senador? Julius Cheryl, sa kabila niya naging maayos naman umano at walang reklamo ang dating senador sa kanyang unang gabi dito sa New Quezon City Jail. Nakasuot na siya ng dilaw na t-shirt na may nakasulat sa likod na mga letrang PDL. Ito ang selfie ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang huling taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018, kaugnay sa pork barrel scam. Ngayong 2026, 8 taon ang lumipas. Nasa likod muli ng reha si Revilla dahil umano sa koneksyon niya sa isang multong proyekto kontrabaha sa Pandibulacan. Dito sa New Quezon City Jail, pinakita ng BJMP ang selda ng dating senador kasama ang ibang PDL. Oktubre pa ng nakaraang taon nakahanda ang pasilidad para sa mga mahuhuling sangkot sa flood control anomaly. May sukat na 47 square meters ang selda ni Revilla. Sa loob, makikita ang nasa 5 bunk bed para sa 10 PDL. Grabe yung sensationalize talaga nitong Etong balita na to kay Senator Revilla, no?
Antindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, tanga na lang ang hindi makaisip nito eh. Yung mga pinklawan, hayaan nyo na yan. Kasi yung mga pingtain na yan, ganyan na talaga yan eh. Kasi may agenda sila eh. Ang agenda ng pinklawan, agenda ng mga dilawan, agenda ng mga loyalistang tanso, yung mga bobong loyalista, ang agenda nila, durugin talaga si VP Sara Duterte. So anything na mangyayari na iskandalo, ikokonek nila kay Duterte. Kasi hindi nila mapatumba si Duterte. That's the truth. Hindi nila mapatumba si VP Sara Duterte. Kaya lahat ikokonek kay VP Sara Duterte. Tapos, yung kanilang amo na si Romualdez, gagawin nilang malinis. Kaya nga kasama ito doon sa eksena na yun. Na ginagawa nilang malinis si Romualdez. Tapos kesyo ang parang ang dating nito, eto na yung mastermind. Putang ina. Hindi nga yan binanggit eh. Huli na lang binanggit yan. Pagkatapos ibigay yung papel ng DOJ nung time na yun. Huli na yan. Hindi talaga yan eh. Tapos ngayon, anak ng weteng. Kahit nga dun sa minority report eh, wala nga sa matrix yan eh. Wala sa eksena yan eh. Kalaban nila yun ha. Remember, si Senator Bong Revilla is not an opposition o in minority. Nasa ano yan? Nasa administrasyon yan. Pero hindi siya kasama doon. Ang lahat nagtuturo kay Romualdez. Tapos biglang out of nowhere, ito ikukulong. Papakita ko sa inyo mamaya yung matrix. Walang aircon pero may ceiling fan, may lababo at iisa din ang kanilang CR. Pagdating sa City Jail ni Revilla kahapon, dumaan siya sa standard booking procedure tulad ng ibang naaresto. Hindi pinayagan si Revilla na dalhin ang iba niyang gamit. Ito po yung mga hindi dilaw na Sana, ang sabi ng TV5, hindi pinayagan. Pero yung title nila noon, kinumpis ka. Ewan ko ha, tanga ba ako o tanga lang talaga TV5 o talaga nagpe-fake news sila? Pag sinabi mong kinumpis ka, tanungin nga kita, kinumpis ka ng teacher, yung laruan mong daladala sa eskwelahan, ano ibig sabihin ng kinumpis ka? Kinuha o pinauwi sa'yo? O pinaiwan sa labas? Di ba pag sinabing kinumpis ka, kinuha? Ibig sabihin, kinumpis ka, kinuha. Bakit yun ang title nyo, kinumpis ka? Ito pala sinasabi dito, hindi pinayagan pumasok sa loob. Pag sinabing hindi pinayagan, ibig sabihin, nagpaalam. So, pwede po ba ito? Kasi nagtatanong kung pwede ba ito suot ko. Hindi. Pag kinumpis ka, akin na yan, kukunin ko na, uwi ko na yan. O lalagay natin dito sa hindi eh. Sorry nakakainit ng ulong kabubuhan yan eh. Paano na kinumpis ka ang pinauwi? Kinumpis ka nga eh. Sabihin mo, kinuha. O, confiscate yan. Akin na yan. Diba? at yung mga non-negotiable natin, ng mga contraband katulad ng cellphone at iba pang gadget. Ito ay pinauwi na ho. Binigyan din ng bagong damit ang dating senador ayon sa BJMP. Ang suot niya ay isang yellow t-shirt na may nakatatak na PDL o Persons Deprived of Liberty, standard uniform, at isang jogging pants na kulay brown na may yellow stripe. Ayon kay BJMP spokesperson J. Rex Bustinera, pwede namang dalhan ng dilaw na damit ang dating senador pero may kondisyon. So kumbaga, pwede ako magsuot ng Prada na hindi masyadong loud yung brand o kaya Lacoste. Pero kulay dilaw, pwede. Medyo out yung tanong ni Ted Filon dito. Sa totoo lang, sorry Ted Filon, minsan idol kita pero medyo sablay dito. Sa totoo lang, ba't ka naman magsusuot ng ganun? Parang common sense eh. Kunwari ako may LB ako, ba't ko dadali? Kung nakulong ako, susuot ko sa loob. Para saan? Diba? I mean, sorry siguro maybe ako, I'm thinking, I mean, I'm giving the benefit of the doubt kay Ted Filon na wala naman siyang masamang tinapay. Pero natawa lang ako kasi bakit mo naman natanong yun? Paano kung may suot akong lakos na dilaw?
Bakit ka magsusuot ng lakos sa loob ng kulungan? Okay, Prada, magsusuot ka ng Prada sa loob ng kulungan. Sorry, medyo out. Yun. Basta kulay dilaw po, plain, walang ibang tatak. At tatatakan ho ito ng, kung willing ho sila, tatatakan ho ito ng PDL uniform. Ano yung poporma si Senator Bong Revilla sa loob? Hoy, naka-Prada ako. Naka-Louis Vuitton ako. Ganon. Hindi kasi, alam mo, ewan ko kung sadya yung tanong niyang yun to sensationalize things na para bagang isang mayaman na nakulong. Ngayon, dukha ka na ngayon, lagot ka na ngayon sa batas. Isa kang mayaman, magsusuot ka ng ganyan. Parang, I don't know. Ako, I really hope na there's no malicious on that kind of question. But it's just so, for me, it's too obvious. For me, it's too obvious na sinesensationalize itong balita na ito. For what reason, I do not know. But it is really obvious. Ang hinala ng mga tao, hinala ko na rin, siguro, malamang sa malamang, baka dahil pinalalaki to para matabunan yung tunay na mastermind. Di ba? At the same time, i-connect kay BP Sara doon. Kasi nga, alam na ito'y malapit. Hindi naman malapit, pero kaalyado ni BP Sara Duterte noong pa man. Di ba? Tingnan nyo. Ito ladies and gentlemen, observe ninyo. Observe ninyo na itong mga susunod na araw, ikukunik si Senator Bong Revilla dito kay BP Sara Duterte. Antay kayo. Maniwala kayo sa akin, ikukunik yan. Kapag hindi ho namin papapasukin yon. May higit 3,000 PDL sa New Quezon City Jail. Pare-pareho sila ng meal allowance. Natanong din yan kanina sa programang One Balita Pilipinas ni Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosim. Ang budget po ng pagkain natin ngayong taon ay tinaasan ho to 100 pesos per person per day. Hahatiin ho yan sa, yun na yung pagkain nila. Grabe, no? Grabe yung balita. Talagang sensational. Pati yung pagkain. Meron pa nga dyan talagang inisa-isa. Ang breakfast niya ito, ang lunch niya ito, ang merienda niya ito, ang dinner. Lahat ba nang nakukulong ganyan ng eksena ninyo? Bakit tila napaka-obvious yung galawan? Hindi ko magets For the whole day. Dati ho yan 70 pesos last year. Ang almusal ni Revilla ngayong araw, saging na saba. Breakfast niya ay Ayan. taang kamote with saging na saba. Ang kanyang lunch ay chicken with pineapple and rice. Ang hapunan nila ay sinigang with rice. Pasado alas 2 ng hapon kanina, dumalaw sa ama ang mga anak na si Jolo at Brian Revilla. Muling Grabe, no? Di ba? Tama yung sinasabi ko sa inyo noon Kailangan ng artista, kailangan ng popular, very popular person na sumalo ng lahat ng sisi nitong punyetang flood control project na ito. They need a popular man. And whether you like it or not, nag-number 1 ito sa senator. Maaring sabihin natin, di naman ganyan niya ka-popular tulad doon. Wag ho tayo remember. Kasi minsan nabubulag tayo lalong-lalo na tayo mga taga-Luzon. Lalo na yung pagka meron ka ng above mediocre ka na o yung class mo medyo nabubulag tayo na parang akala mo tayo na lahat ng may alam Pero in reality, Luzon, Visayas, and Mindanao, very popular ito. Hindi lang ito nanalo nung nakaraan dahil inoperate ito Ito palang gagawin sa kanya. Kasi, alam nyo, mahihirapan sila. Kita nyo, hirap na hirap doon sa dalawang senador ngayon na makulong. Kasi senador. Ito, easy target. So, nilaglag, tapos, etong gagawin. Di ba?